Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang ang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent? Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Subalit sa kabila nun, pag magtatawag ng special session, ang tanging dahilan urgent matter. Parang ramdam ko, hindi naman siya urgent. Kasi ang tagal-tagal na niyan sa totoo lang. Tapos pinadala lang sa amin nung huling gabi. Bakit ganun kung talagang urgent? So are you advising PBBM na iwasan yung mga patrisyada? Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise Basta nakikinig lang ako sa kanila. At sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin ay napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. Campaign sorties po? Well, nakapunta lang ako sa 2 rally ng Alyansa, tapos nakapunta ako sa ilang mga fiesta, yung sa Barako Festival. Di naman kampanya yon, masaya lang. Ganon, Valentine's kasi nagkataon. So yung mga Valentine's, napunta naman ako. Yung mga challenges po, so far na na-encounter nyo, wala ba naman? Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa, ay naisang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa. Ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig. Parang lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganun. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. Ma'am, do you think advantageous sa inyo, nagugustuhan kaya ng publiko na parang nandito kayo, close kayo sa mga Duterte and then sa admin, baka ang impression niyo ba namamangka kayo sa ganun? Oo, binabanata naman ako ng ganun, pero ang akin lamang ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo. Ang gusto ko lamang mangampanya at isaad kung ano yung plano ko. Yung nagawa ko na, yung tungkol sa land reform, syempre, yung tungkol sa social pension ng ating senior citizens, syempre sinasabi ko yun, na at the same time, sinasabi ko rin kung ano yung aking balak pa para sa ating magsasaka, para sa ating mga naghihirap na mga seniors, PWD, solo parents at iba pa. Kaya't andun ako kung ano yung plataforma, kung ano yung entablado na matutungtungan, gusto ko lang i-push yung aking message. Ma'am, sabi niyo, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo? Or hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Isa na lang, impeachment po, sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with the ganun trial. ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan di ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not.
But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod na ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itakel tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi daw inaayon sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na court with. Kaya he is asking SP na eto dapat... Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang ang pakiwari kong personal. So ma'am, while waiting, Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent? so ma'am, while waiting kung ano yung magiging action ng Supreme Court doon sa petition, kayo ba personally may mga initial preparation na kayo? Minabasa niyo na yung articles of impeachment? May hinire na kayong legal counsel? Siyempre, nag-aaral tayo ng kaunti. Wala akong pasensya sa procedure, kaya napipilitan ako magbasa ng procedure. Sa totoo lang, hindi ako mahilig at yung mga detalye, yun, inaaral pa natin. Although realistically, wala pa namang rules of impeachment yung Senado na pag-aaralan. Umpisan pa dun eh. Nagda-drop ka lang. Yes po. You never denied your closeness with the Vice President. Is there any chance in the future that you're gonna inhibit in the Senate impeachment trial? I don't think it's necessary. You can be close to a person. I'm very close to the president as well. He's my brother. So I'm clearly related to him. I'm related to quite a number of officials, as you well know, both in the Congress as well as in the local governments. But I think we are fully aware of our duties as senators and will study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that exactly as presented. Question number 2, if you don't mind. You're in the position, you said earlier that there's a big divide between Filipinos at the moment, and you're in the position to put them together. Have you tried or have you any thought of like doing something for the sake of unity for it's not but natural na magkakaroon ng divide, but not this one. You also mentioned that earlier. A divide is not natural. I would argue that we are one nation, we are one republic. We should help each other. The divide has probably been brought about by those who are very ambitious, who are in a mad rush for 2028, when in fact it's quite a few years away. Ma'am, how do you feel about yung mga House members? Mas marami House members na nagsasalita about dun sa kill joke ni Digong kaysa sa mga senador. How do you feel about it? Oo nga. Bakit nga ba? Tingin niyo po, baka na nagagamit dun sa mas... Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Marami naman tayong kaibigan ng mga congressman. Siguro dapat tanungin nila sila. Ma'am, isa lang, balik lang sa Po. impeachment. Isa po ba sa mga dahilan kung bakit mas gusto po ninyo na after SONA na at hindi ngayon is because syempre nangangampanya po yung ilan sa inyo? Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Subalit sa kabila nun, pag magtatawag ng special session, ang tanging dahilan, urgent matter. Parang ramdam ko, hindi naman siya urgent. Kasi ang tagal-tagal na niyan Sa totoo lang. Tapos
dala lang sa amin nung huling gabi. Bakit ganun kung talagang urgent?